Ang lola ko ang nangungunang feng shui na tao. Ginarang siya ng maraming tao. Pagkapanganak ko, pinili ako ni Yan Wang. Para mabuhay ako, itinakda ng lola ko na 4 na dalagang magiging asawa para sa swerte ko. Sinabihan pa niya ako na kailangan kong magpakatanga sa harap ng tao. Kapag naihi o natatae, dapat nakapants pa rin. Yan ang tagal. Pag 18 ko dumating na ang kasunduan sa kasal. Dahil pabor ng lola ko, dumating ang 4 na pamilya. Pumasok silang lahat sa bahay namin. Ang Fang, Chang, Tian at Yi. 4 na pamilya. Dinala nila ang mga dalaga sa tipanan kay Tianyi Shenpo. Ang ganda ng makeup mo ngayon, ate. Pag nakita yon ng tanga ng apo ng Tianyi Shenpo, siguradong magugustuhan ka niya. Hindi ako magpapakasal sa tanga na yon. Sabi ng kuya ko, kung magustuhan ako ng tanga, tatanggalin namin ang kasunduan. E di ayaw mo magretoke ng kasunduan? Sino man ang sirain ang tipanan ni Tianyi Shenpo, malaking malas ang darating sa kanila. Maliit na kaso, mawawala ang bangkay. Malala, mamamatay ang buong pamilya. Sino man gustong mag-asawa? Sige. Ako? Hindi ako mag-aasawa. Nasaan siya? Nakatayo na kami rito ng kalahating araw. Nasaan yung apo? Naku, sino bang naghagis ng mansanas? Lola, dumarating siya. Tumingin ka. Lola, tingnan mo. Lola! Sino ang naghulog ng mansanas? Lola, halika tingnan mo. Lola, halika na, tingnan. Nandito na ang asawa ko. Saan napunta ang mansanas ko? Mansanas! Kumain ka ng mansanas, Mrs. Kung ayaw mo, ako na ang kakain. Luyi, marunong ka na ba sa Feng Shui at medisina? Oh, Kaya ko ring manood ng TV. Mukhang hindi pa naabot ng batang ito ang kahit kalahating kakayahan ni Tianyi Shenpo. Ano ba ang gagawin natin ngayon? halika bro. Tingnan nyo. Dito. Tingnan. Sinong pipiliin mong maging asawa mo? Piliin si Qian Yuyi, huwag si Yi Yanran. Gusto niya akong kontrolin. Buti na lang naging ako na ika-23 na henerasyong Feng Shui Master. Pipiliin ko. Siya ang pipiliin ko. Siya! Binabati kita, punso. Kuya! Mga kasama, hindi ibig sabihin na ang Yijia ay ayaw sumipot. May balita lang mula sa mundo ng Feng Shui. Sabi nila, pinili muli siya ni Yan Wang. Hindi ko kayang ipakasal ang kapatid ko. Ipakasal sa patay na yan. Ako si Yi Yanran. Hindi ako magpapakasal. Ako, Zhang Xiuxiu. Hindi magpapakasal. Ako, Tian Yoyi. Hindi magpapakasal. Ako, Fang Sisi, papakasal. Malugod na tinatanggap ang Xiaozhu. Xiaozhu. Ito ay isang top-level na itim na card. May patunay mula sa aming hanja. Walang limit, walang takib. Dalhin ito at malayang makakilos ka sa buong Haicheng. Hawakan mo muna ito. Sige. Ito naman, ito iniwan ng iyong lola para sa'yo. Yangtze Baiyu Pei. Personal na pinahiran ng liwanag ng Tianyi Shenpo. Nagtataboy ng masama, nagbabantay sa katawan, walang kapantay. Tunay na kayamanang walang presyo. Nakita na ba si Sisi? Nakita na. Nang makidnap noon, ikaw ay nasaktan ng malala. Si Fang Sisi ay kinidnap ni Yilei. Pindutin mo siya ng maayos. Bakit hindi pa siya patay? Yilei! Ikaw pala ang may gawa nito. Akong ga. Ngayon, namatay na ang iyong lola. At ikaw, tanga na parang 3 taong gulang lang. Bakit ka nararapat makuha ang pinakamagandang babae, si Sisi? Ayon sa kasunduan, ipapakasal siya sa iyo. Ang lola mong palagay Ginoo na yan. Ang palagang mahusay magplano. Gigiyahin mo siya. Pukpukin mo ng todo. Sigilan ninyo! Fang Sisi, sumama ka sa akin. Kung hindi,
Wala nang magagawa. Makikita mong mamatay siya. Lumayo ka! Tigel! Papayag ako sa kahit ano. Basta palayain mo siya. Sige, dito na natin gawin. Si Fang Sisi. Para hindi mapangasawa kay Yilei. Nagbanta na papakamatay. Dahil dito, inaapi ng Yijia ang Fangjia sa lahat ng dako. Hindi kinaya ng Fangjia ang puwersa. Kaya nakipagsabuatan sila kay Yilei. Samantalahin ang auction ngayong araw. Ia-auction ang kasunduan sa kasal ni Fang Sisi. Ngayong araw din. Sobra na ang pang-api ni Yilei. Ang paghihiganti dahil sa naagaw na asawa. Babawin ko lahat isa-isa. Pakinggan ninyo. Susunod ay isang napakagandang item. Ang kasunduan sa kasal ng ikatlong binibini ng Fangjia, si Fang Sisi. Wow! Ang ganda! Haichang talaga, di nagmamaliw. Isang bihirang ganda, lumalabas bawat 4,000 taon. Ngayong araw, hindi ka nipapayag na hindi ka makuha. Magsisimula sa 50 million pesos. 70 milyon. Tunay ngang ang Yijia ang nangungguna sa Haicheng. Ang yabang nila sa paggastos. 70 million. Isang tawag. Ang aming Yijia. Malapit na kaming makipag-alyansa sa nangungunang pamilya ng Haicheng Hanjia. Kulang na lang, parang sinasayang lang itong maliit na pera. Hanjia, ang higanteng pamilya ng Haicheng, nangunguna sa 5 dakilang angkan. Yung Hanjia na hindi mabibilang ang ari-arian ba yon? Naku, malaking tao talaga sa Haicheng yan. Fang Sisi. Nagsisisi ka siguro na hindi ka sumama sa akin na mas maaga. 70 million. May mas mataas pa ba? 100 million. Tenga. Louis, ang tanga mo, nakakaligtas ka pa rin pala. Ang danggal ng Fangjia, inaasawa nila ang anak sa isang tanga. Nakakahiya talaga. Sisi. Bakit nandito ka? Wala. Nandito ako para sa'yo. Ngayon, ang gulo na pala ng itsura. Pati mga pusa't aso nakakapasok na. Akala mo ba palengke to? Ikaw, tanga, bigla na lang nagpakita rito. Nandiyan ka na naman para manloko sa Fangjia ba? Kunin mo itong pera at umalis ka na. Sapat na to para sa kalahating buhay mo. Kung ako sa'yo, panindigan mo na lang pang gatong o pamisa. Ayos ba ang sugat mo? Huwag kang mag-alala. Ngayon ako na ang magtatanggol sa'yo. May kasunduan ng Fangjia sa aking lola tungkol sa kasal. Fang Sisi, Morlet Hangarin. Ako ang asawa niya. At pinangahas ninyong ilagay sa auction ang kasunduang iyon. Wala na bang dangal, kababaang loob, o hiya? Hindi nawasto ang kasunduan ng kasal. Wala na ang matandang pangulo ng pamilya at ang iyong lola. Sige. Kung ibenta ang kanyang kasunduan sa kasal, sumasali rin ako ayon sa patakaran. Ang may pinakamataas na bid, panalo. Tanga, tumahimik ka. Alagaan niyo si Mrs. Fang. Baka masaktan ang puso niya. Ang gago nito. Kung gusto niyang mapahiya sa harap ng mga malaking pamilya, tayo na ang bahala sa kanya. Sa auction na yon, mga kilalang tao ang pumunta. Kailangan verification. Higit sa 10 milyon para makapasok. Ikaw, mahirap at gago, na naroroon lang sa gilid ng kalsada. 10 million lang para makapasok. Sabi mo ang yaman mo ay bilyon-bilyon. Dapat pwede ka nang umupo sa pangunahing mesa, di ba? Sinasabi mong bilyon ang halaga mo. Ngayon, nandito ka pa rin nagbubid para kay Fang Sisi. Siguro, dala mo naman ang sapat na pera, di ba? Hindi naman nasusukat si Fang Sisi sa pera. Ang 5 milyon, pangbarya para sa kasal ni Sisi. Ang 10 milyon, pangbayad sa fiancé. Ang contract ng Hanjia. Talaga bang ibibigay ito sa atin, Hanjia contract? Huwag kang mag-alala, Mrs. Fang. Pag napangasawa si Sisi, ilagay ko ang pangalan ng Fangjia sa contract. Masusustento nito ang pag-angat ng Fangjia. Kapag nakuha ang Hanjia contract, magbabangon uli ang Fangjia. Ako, Yilei, handang gamitin ang 3 malaking pondo na ito upang magbid para sa kasunduan ni Sisi. Ano ang hinahanap ng Fangjia? Pumapayag ba kayo? Hindi ako. Si Yilei pala ay malibog at masamang tao. Ang daming babae ang nilaro niya. Kung hindi siguro libo, siguro rin ay daan-daan. Sisi, magiging swerte mo na ikasal kay Yi Xiao. Kapag ikinasal ka na alin mang lalaki ang pagsisilbihan mo, pare-pareho lang. Pero mas mabuti pa maglingkod kay Yi Xiao kaysa sa gabang tanga na to, di ba? Dahil auction to, dapat patas ang kompetisyon. Kailangan bigyan din ng karapatan na magbid itong tanga. Hindi si Mr. Lu Yi ay may karapatang magbid. Ito ang alay ko bilang panliligaw. Ito ang alay ko bilang panliligaw. Ito naman ang alay mo. Ganyang liit na pendant lang yan at iniaabot mo pa para magbid? Pangit na bagay lang yan. Baka naman kinulot lang yan.
O pinulot lang sa basurahan? Dahil sa bagay na yan, susugal ka pa laban sa 10 bilyong dote ni Yi Xiao. Ito ay Yangzi Baiyu Pei. At ang lola ko, ang Tianyi Shenpo, siya mismo ang nagpakabanal nito. Isang bihira at walang katumbas na kayamanan. Nakakatawang biro talaga. Kung totoong Yangzi Bayu yan, sapat na yan para bilhin lahat ng koleksyon sa silid na to. Ang tanga talaga ay tanga. Kapag madalas mong sabihin ang kalokohan, maniniwala ka pa sa sarili mo. Bakit hindi mo naman sabihin na kaya mong kunin ang Hanjia contract? Mahirap pa kunin ang Hanjia contract? Ano ba yung sinasabi ninyo? Hanjia contract. Hindi bagay sa isang taong tulad mo na mangarap nito. Hoy, Hanshuo! Gusto ko makipagkulab ang Hanjia sa akin. Idala mo agad ang kontrata dito. Mapanggahas. Nanlait ka sa Hanshao? Akala mo sino ka ba? Hindi ka karapat dapat mag-asikaso pa ng sapatos niya. At mangahas ka pang tawagin siya sa pangalan. Han Xiao, hindi niya katumbas ang isang gaya mo. Hindi ka karapat-dapat. Mababang tao ka lang. Kahit ang aso ng Han Xiao, mas marangya ang kinakain kaysa sayo. Ipinapahayag ko, ang alay ng panganay na lalaki ng Yi Jia ang may pinakamalaking halaga. Ang aking pangatlong anak na babae, si Fang Sisi. 3 araw mula ngayon ay ikakasal kay Yi Xiao. Bulag ba kayo? Halata namang mas mataas ang halaga ng alay ko. Tumahimik ka. May Hanjia contract ba ang Yi Xiao? Meron ka ba? Hanshuo, may 5 minuto ka. Dalhin mo ang kontrata dito. Sige. Nonsense. Binigyan ka pa namin ng buhay para pumasok dito. Tapos akala mo ay naging kasikatan na? Ano ba yan? Han Xiao ay napakainam? Hindi siya pwedeng dungisan ng tulad mo. Kung magpapatangay kang baliw-baliwa, dapat may limitasyon. Hindi pa namin pinag-uusapan kung makikipagsosyo ang Hanjia. Pero kahit ang pangalang Han, hindi karapat dapat lumabas sa bibig mong basag. Umalis ka na, sobra ka na. Puro kang kalokohan. Nanggahas kang linlangin si Han Xiao. Tao! Basagin ninyo ang mga binti niya. Ihagi sa dagat at pakainin sa isda. Dumating na si Han Xiao. Si Han Xiao mismo ang nandito. Ang Fang Jia sumikat na. Makita ang tunay na mukha ni Han Xiao. Wala nang hihilingin pa ang Fang Jia pag napatunayan ito. Walang kailangan ng pagmamano. Ang magiging manugang ng Fangjia ay isang dakilang tao. Aakyat naman ng pataas ang Fangjia. Mangmang, paano mo nagawang itapon ang Yangzi Baiyu Pei sa lupa? Sino ang gumawa niyan? Ang taong tinatawag ninyong Han Xiao ay isang tanga. Ginamit niya itong pambunot sa amin, basura. Ito ang walang kapantay, walang halagang kayamanan. Kayong mga bulag na yan. Luyi, nahuli ako. Ayos lang. Huwag ninyong isiwalat ang tunay kong pagkakakilanlan. Nasaan ang kontrata? Luyi, nandito ang kontrata. Ibinigay sa akin ang kontrata ni Han Xiao. Hanshao, hindi ba ang kontratang yun para sa Yi Jia? Karapat dapat ba ang Yijia? Idinideklara kong wakasan ang kontrata ng Hanjia at Yijia. Ang magiging kasosyo ng Hanjia ay si Luyi, ang ikatlong manugang ng Fangjia. Anong gagawin natin na yon? Nakuha pala ng taong si Luyi ang kontrata. Nahuli ng tanga. Walang problema. Suwerteng nakasakay lang siya sa Hanjia. Pag nalaman ng Hanjia na tanga siya, bubulabugin din nila siya. Sabihan mo si Fang Weihai. May ipapagawa akong bagay sa kanya. Huwag puro titig. Sumakay ka na. Sumakay ka. Anong gagawin natin? Wala nang daan sa unahan. Ingat ka sa sarili mo. Saan ka pupunta? Luyi! Sino kayo? Sabihin ninyo, sino ang nagpadala sa inyo? Sasabihin pa ba kita? Para saan? Kahit papaano, nakuha na ni Yi Xiao ang gusto niya. Baka hindi pa naman. Andun ang asawa mo sa kanya, parang nasa langit sa sarap. Dapat din nating pasalamatan si Zhang Xiao sa pagkakataong ito. Tatalo, ako para sa'yo. Walang anuman, Yi Xiao. Sana pag nakuha mo na ang ikatlong binibini, huwag mo sana kaming kalimutan. Siyempre, huwag kang mag-alala.
Sasamahan namin ang mga biyaya. At ganon din sa babae. Pareho lang ang trato. Sige. Nahawakan na ang Shao Tzu. Yilay, anong balak mo? Sinabi ko sa'yo, dadalhin agad ako ni Luyi para iligtas ako. Luyi. Yung inutil na yan. Gusto niyo mula sa aming Yijia, sa gitna ng napakaraming eksperto makatakas. Kailangan makita kung may kakayahan siya. Luyi, huminto ka dyan. Huwag kang mag-alala. Basta, matapos mong inumin itong mga alak na ito, hahayaan kitang hanapin si Luyi. Nasaan sila? Util. Naghahanap ka ng kamatayan ba? Feng Sisi. Dadalahin ka namin pa uwi. Hindi ba sabi nilang bobo si Luyi? Kailan pa siya naging ganito kahusay? Feng Sisi. Luyi, tulungan mo ako. Ang tanga, nilagay pa niya ng gamot sa'yo. Gumising ka na. Luyi, anong nangyayari sa atin? Fang Sisi, dali, balik ka. May nangyari. Anong nangyari? May problema ang kumpanya. Tumayo kayong lahat. Tatay, Alam mo pa rin ako ang tatay mo? Tingnan ninyo ang gawang ito. Nagpadala na ng hamon ng Yijia sa atin. Gusto nilang hamunin ang Fang Jia sa Bowu Hui at inatake pa nila ang mga negosyo nating pang-ilalim. Malapit nang mabangkarot ang Fang Jia. Dahil sa minahal mo ang tanga na yon. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Mga tao, ihatid ninyo siya sa Yijia. Iangkla ninyo. tigil! Tatay, kailangan muna nating mag-isip na yon. Paano natin maibabalik ang kliyente? Walang kinalaman nito kay Luyi. Tarantada. Hindi mo akalain na para sa isang tanga, isusuko mo pa ang buong Fangja? Kinain ba ng asong yung konsensya? Ako ang galap pala sa bahay ng tiyuhin. Bakit ka nandito? Hindi mapupunta sa iyo ang posisyon bilang pinuno ng Fang Jia. Tiyo, bakit ka ba ganun na nagagalit? Dumating ako para hanapin siya. May nangyari sa pinuno, may problema. Malala ang lagay ng matanda. Ano? Doktor, kamusta ang tatay ko? Matanda na ang lolo. Edad na talaga. Mas mabuti na ihanda ng Fangja ang mga huling paghahanda. Ano? Doctor, matagal na malakas ang pangangatawan ng lolo ko. Bakit bigla siyang bumagsak? Sandali. Anong ibig sabihin mo? May paraan para mailigtas ang lolo? Anong magagawa ni Luyi, isang tanga? Alisin mo ang maruming kamay mo. Akala mo ba pwede mong hawakan ang katawan ng lolo? Kamakailan lang, ang lolo, palagi ka bang nahihirapang huminga? Walang gana sa pagkain? At laging lumalabas ang malamig na pawis? Paano mo nalaman? Nahanap ko na ang pinagmumula ng sakit ng lolo. Kumuha ka ng set ng pilak na karayom para sa akin. Astig, kuha na kayo ng pilak na karayom. Dati siyang tanga lang. Paano namin maipagkakatiwala ang buhay ni lolo sa taong ganyan? Narinig ko naman sa ikatlong bayaw na apo raw siya ng Tianyi Shenpo. Baka may totoong kakayahan siya. Sige, sugukan na natin. Kung gumana, baka mabuhay pa si lolo. Lolo. Hindi pwede. Walang problema sa mga punto ng karayom na tinusok ko. Paano nangyari ito? Ito ay isang aranhang sumpa, ang Shi Shinjo. Patay na ang aming pater familias. Ano? Ibig mong sabihin pinatay mo si lolo?
Ikaw ang mamamatay tao. Tawagin ninyo ang mga gwardiya. Dalhin ninyo ang pumatay na ito sa istasyon ng pulis. Anong istasyon ng pulis pa? Patayin na kita ngayon din. Baliktarin natin ito. Tao dyan, patayin ninyo ang halimo na ito. Sandali lang. Hindi pa patay si Lolo. Wala nang pulso si Lolo. Ano pa ba ang gusto ninyong gawin? Gimen Shisan Chen. Lolo. Lolo. Fang Sisi. Bakit ka umiiyak? Lolo. Ayos ka lang? Buti na lang. Dr. Lin, saan siya pupunta? Tapos sakta ng tao, aalis ka na lang, no? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin nito? Ano to? Ito. Hindi ito yung kinakain ni Lolo dati. Supplement ba to? Ito pala ang dahilan kung bakit mahina si Lolo. Ikaw pala. Lolo, patawarin mo ako. Naligaw ang isip ko. Lolo, patawarin mo ako. Kuha kayo. Hilahimin niyo siya sa labas at pakainin sa aso. Sandali, Lolo, may isa pang mastermind sa likod nito. Ano? Sino? Bakit mo ako tinitingnan? Sinasabi mo ba na pinatamaan ko si Lolo ng lason? Lolo, paano ko kayo sasaktan? Ito, ano naman yon? Hindi yan tama. Itong gamot? Matagal ko na itong itinago. Ikaw! Lolo, naguluhan lang ako sandali. Ungrateful na anak ka. Lumayas ka na sa Fangjia ngayon. Ayokong makita ka kailanman muli. Lolo, ayusin ko na ang sumpang ito para sa'yo. Umalis! Lolo. Ang bubuhuy ngayong taon, ikaw na lang ang magpapalit ng Fangjia doon. Lolo, ako. Sige. Hayop ka. Dahan-dahan lang. Ikaw naman ang tumatawag ng masyadong kaakit-akit. Hindi ko na makontrol sarili ko, baby. Teka, kalimutan mo na yan. Tuloy pa tayo. Oy, Nakuha mo na ba ang larawan ng manugang? ikaw to. Hindi ko inakala na ang pinsan ay ganito kaganda. Kung ilalagay mo ito online, tawagin mo buhay ng panganay na babae ng Fangjia. Ang dami sigurong manonood. Anong balak mo, Fang Weilu? Ikaw ang anak na lalaki ng Fangjia. Ngunit ang pribilehiyo sa Bowu Hui ay napunta sa ulo ni Lu Yi, yung manugang. Payag ba kayong ganun na magpakailanman maapi ng manugam na yon? Sabi mo, anong gusto mo? Madali lang makipagtulungan ka sa akin. Papatayin si Lu Yi. Hoy! Dakpin ninyo si Lu Yi! Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Nagkukunwaring tagapagmana ng Gimen Shisan Chen, si Lu Yi. Nagpatupad ng seremonya kay Fang Ziyu nang walang pahintulot. Kung hindi dahil kay Fang Ziyu, sobra siyang pinagpala. Matagal na siyang nabiktima ng walang pusong basurang to, na siya'y pinatay. Nagsisinungaling ka. Nag-acupuncture si Lu Yi at gumaling ang lolo. Nakita ito ng lahat. Ito si Jingchu Daochang, ang tunay na tagapagmana ng Gimen Shisan Chen. Siya nga. Noon, sinamantala niya nang hindi ako napansin. Ninakaw niya ang sikreto ng Gimen Shisan Zen. Halos naging malaking kapahamakan. Ikaw, Lu Yi, sinasadyang nilalaro mo ang mga miyembro ng Fangjia na parang unggoy. Ano pa hinihintay ninyo? Gumawa kayo. Itapon ninyo siya palabas. Teka, tumigil kayo. Tatay! Si Lu Yi ang itinaktang responsabale ng Hanjia. At ngayon, dahil lang sa isang hindi kilalang Taoist, paaalisin ninyo siya? Hindi ba't masyadong padalos-dalos yon? Sino nagsabing sapat na yon? Yi Xiao. Ito ang aming Zhangja at ang kasunduan ng pakikipagtulungan sa pamilyang Qian. Mula ngayon, ang dalawang pamilya namin ay aasa na kay Yi Xiao. Yi Xiao? Ano to? Anong nangyayari? Kami, pamilyang Yi, pamilyang Qian, at pamilyang Jiang ay nagkasundo na sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Kung may humahawak na suportang Hanjia, ang Fangjia ninyo, huwag na kayong magtaka kung kami naman, 3 pamilya, hindi na mapapalampas. Ha? Tama. Malakas ang Hanjia sa likod ninyo. Pero hindi naman pwede na dahil lang sa isang tanga, pagagalitin namin ang 3 pangunahing pamilya. Hoy! Dalhin niyo si Lu Yi. Arestuhin niyo siya. Napaikot na naman. Isang aso, binugbog pa ang amo niya.
Dali! Kung ang Yi Xiao at Zhang Xiao naman ang sobrang tiwala sa sarili, mas mabuti, sigurong harapin na lang sa harap nila. Kahit dumating pa si Han Xiao, ano naman? Ang Han Jia at ang Yi Jia matagal nang magkatrabaho. Kung hindi ka lang maghahalang-harang, dapat sana ang kontratang ito kapasa sa akin. Sige. Tingnan natin kung sino ang mas nahihiya sa bandang huli. Ikaw. Yi Xiao. Si Luyi mapanlin lang. Hindi siya kasing tangga. Huwag nating sirain ang sarili nating plano dahil doon. Luyi. Akala mo makakatakot ka sa akin dahil lang may recording ka? Ninakaw mo pa ang Gimen Shisan Zen na lihim na kaalaman. At sinubukan mong patayin si Lolo Fang. Ito ay katotohanan. Fu Sheng Wu Liang Tian Tsun. Ang mga naglayas ay hindi nang huhusga. Ang sinabi ni Jingsu Daojiang na iyon sapat na para ang lahat ng naglayas ay mapahiya hanggang kamatayan dahil sa'yo. Mga Ginoo, ang Hanja at ang Yijia, kinansela ang lahat ng kooperasyon sa Zangjia at hinding-hindi na kami makikipagtulungan. Ano? Ang Hanja at ang Yijia, kinansela ang lahat ng kooperasyon sa Zangjia at hinding-hindi na kami makikipagtulungan. Imposible. Hindi ito posible. Han Xiao! Han Xiao! Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Luyi, hindi. Lu Xiao, alam ko na nagkamali ako. Tulungan mo naman ako. Pakiusap. Makipagpakiusap ka para sa akin. Ginoong Han, nakasalalay dito ang kooperasyon ng dalawang pamilya. Kung batid mo lang ang kasong ito, paano magiging sapat yan? Pumasok ka. Mga Ginoo at Ginang, itong tao siya ang tunay na Jingsu Daojiang, ang tunay na tagapagmana ng Gimen Shisan Zen. Luyi, kamusta ka na? Huho, bakit nandito ka? Mga Ginoot Ginang. Ako ang junior na disipulo ni Tianyi Shenpo. At ako, ang lehitimong tagapagmana ng Gimen Shisan Zen. Isang taksil na disipulo ang nagasik ng malaking kapahamakan ngayon. Ipapalayas ko siya sa aming samahan. Bilang kaunting paghingi ng paumanhin mula sa akin. Guro, nagkamali ako. Lahat dahil kay Yilei. Siya ang nagsabi sa akin na gawin to. Kayong dalawa, mga walang hiya. Mga asong umiilag sa utang na loob. Papapatayin ko kayo. Salot na alagad! Halika. Sumama kayo sa akin para pagparusahan. Dahil nayos na yon, uwi na muna kami. Hoy! Fang Sisi. Ang tagal nating hindi nagkita. Jiang Tianyi, anong kailangan mo? Narinig ko, malapit kayo ni Fang Xiao. Gusto kong subukan. Sa loob ng 10 minuto, makarating ka rito. Kung hindi, huling pagkakataon mo na lang makita ang kapatid mo. Hoy, hoy! Ate, iligtas mo ako. Feng Ri! Fang Sisi. Zhang Tianyi, ano ba talaga ang balak mo? Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Si Luyi ang nagpahiya sa Zanjia ng ganito. Sabi mo, anong balak kong gawin? Jiang Tianyi, sasabihin ko sa'yo. Kung maglakas loob kang galawin ako, hinding-hindi ka papakawala ni Luyi. Sinasabi ko sa'yo, kung wala na siyang Hanjia, aso na lang siya. Bakit hindi ka sumunod sa akin na lang? Sinasabi ko sa'yo, kung wala na siyang Hanjia, aso na lang siya. Bakit hindi ka sumunod sa akin na lang? Zhang Tianyi, tarantado ka! Bitawan ninyo ang ate ko! Ang dami mong kalokohan. Takpan ang bibig niya! Huwag ninyong sirain ang galaw ko! Tigil ka, Fang Ray! Tigil! Bitawan mo siya! Tama na. Tigil. Kung bitawan mo siya, gagawin ko ang kahit ano para sa'yo. CJ, sasamahan mo ako isang gabi. Ayan yung mag-enjoy ako. Bayaw, iligtas mo ang ate ko. Luyi. Hindi kita hinahanap. Ikaw ang lumapit. Ang gasawa mo. Ang bango niya talaga. Alisin mo ang maruming kamay mo! Sugod. Fang Sisi, ayos ka lang? Luyi, sa wakas, nandito ka. Sino ka nga ba talaga? Yung taon papatay sa'yo. Jiang Tianyi, sasabihin ko sa'yo, kung aabusuhin mo uli ang babae ko, papapatayin kita. Walang libingan para sa'yo. Luyi. Fang Jia. Hintayin nyo! Isang grupo ng tanga. Nasaan yon?
Luyi ngayon, hindi kita papayagang mabuhay. Hahanapin mong mamatay, pero hindi ka makakamatay. Feng Rui. Ate, bayaw! Kumusta? Kinakabahan ka ba? Hindi. Panalo ang Fangjia dito. Ang tiyaga niya. Bakit nandito ka? Nako, pinsan, huwag kang magpupersa. Ikaw ang lalaban para sa Fangjia. Kaya tao ako ng Fangjia. Siyempre, susuportahan ka namin. Ang bait mo naman. Huwag ninyong isipin na dahil nakuha ninyo ang kwalifikasyon sa Bobo Hui, ay garantisado na kayo bilang pinuno ng Fangjia. Anak sa labas. Siya na ang anak sa labas. Kayo lahat sa pamilya nyo ay hindi higit sa mga asong inaalagaan lang ng Fangjia. Feng Rui. Tingnan natin. Binatang Ginoo ng Fangjia, panahon na para sumaba kayo. Bo Wu Hui, ikatlong laban. Fang Rui ng Fangjia kontra kay Yi Lei mula sa Yi Xuan Chuanshe, Yi Lei. Handa na. Simula. Simula. Mukhang may mali ang kondisyon ni Feng Rui. Hindi sana may masamang mangyari? Feng Rui, Magingat. Feng Rui. Kumusta si Fang Rui? Kakaibang sakit ng inyong anak. Wala siyang panlabas na sugat. Ngunit mahina ang pulso at tibok ng puso niya. Pinaghihinalaan kong sanhito ng pagkalason. Pagkalason. Ngayon, nalason si Feng Rui. Tiyak na matatalo ang Fangjia sa Bobo Hui. Tito, kung malalaman ni Lolo na natalo tayo sa Bowu Hui, mananatili bang matatag ang posisyon mo bilang pinuno? Ikaw, Kaya kong tanggalin ang lason kay Feng Rui. Luyi! Huwag mong isipin na dahil pabor si Lolo sa'yo, ay pwede ka nang magsalita ng basta-basta. Sabi ko na, tutulungan ko ang Fangjia na manalo bilang kampeon ng Bobo Hui. Hindi mahirap tanggalin ang lason ni Feng Rui, pero mukhang mahihirapan siyang makabalik sa laban. Kaya, sa mga susunod na laban, ako ang lalaban kapalit ni Feng Rui. huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Gusto mong gamitin ang pagkakataong ito ng pag-aalis ng lason para patayin si Feng Rui? Sasabihin ko sa'yo, hindi ito mangyayari. Ito, Doktor, may problema. Mas humina pa ang pulso ni Fang Rui. Kung hindi agad tatanggalin ang lason, baka malagay sa panganib ang buhay niya. Luyi! Sige, papayag ako. Pero may babala ako sa'yo. Kung magkakamali man siya kahit kaunti, hindi kita palalampasin. Feng Rui. Bastardo naman. Iyan talaga ang bastardo. Siyempre, siya nga. Jushuan Shishu. Gamit ang kapangyarihan ng Jushuan Shishu. Pinabaliktad ang yin at yang. Ginagamit para sa akin. Ito ang Wuxing San and Xuanmen. Hindi rin ito galing sa Fangjia. Si Tanga na manugang bayan, paano siya nakapasok dito? Mukhang wala na talagang tao ang Fangjia. Pinapadala nila ang isang tana para sumali sa Bobo Hui. Wala na bang tao ang Fangjia? Pinapadala nila ang isang tanga. Tanga! Huwag kayong magmakaawa pagdating ng oras. Hindi pa alam kung sino ang mauuna magmakaawa. Ang manugang ng Fangjia na to, may kakayahan pala. Si Yi Lei ang top fighter mula sa Yi Xuan Boxing Club. Ang pangunahing at pinakamagaling na mandirigma. Kaya niyang tiisin ang round na to. Hindi naman sigurado yan. Si Yi Lei ay sunod-sunod na tatlong magkakasunod na kampyon ng Bowu Hui. Kung gusto mong talunin si Yi Lei, Hindi yon ganoon kadali. Kumusta? Pwede na kayong magmakaawa ngayon, di ba? Hindi ako susuko.
nang hindi bababa sa 3 beses. Kung may kakayahan ka, ulitin natin. Sige. Kumusta? Sumuko ka na, di ba? Talo ka. Idineklara ko si Fang Jialui ang nagwagi ng Bo Wuhui, kampiyon. Hoy! Bukas ang salusalo ng Zangjia. Mag-invite ka ng maraming tao. Papanurin ko sila ng malaking palabas. Fang Weilu. Sa tingin mo, darating pa ba yung tao? Hihintayin ko pa para magpakita ng magic sa lahat. Huwag magmadali, Zhang Xiao. Maghintay pa tayo. Chang Xiao. Ang misteryoso naman ng magic mo. Ano ba yan talaga? Kahit sabihin ko, hindi mo rin mauunawaan. Ito, natutunan ko to sa isang mataas na master na hindi pangkaraniwan. Yuling Shu ang tinuro sa akin. Kailangan lang isulat ang petsa at oras ng kapanganakan niya, isulat mo rito. Tapos pwede mong kontrolin ang kilos niya. Talagang pambihira ang talento ni Zhang Xiao. Ganito kalakas na mahika ang dali niyang matutunan. Pati buong palapag, pinaupahan pa niya. Ang yabang. Hindi ba yan si Lu Yi, yung tanga na manugang? Chang Xiao, ito na nga ang sinasabi ko sa'yo. Ang misteryosong bisita. Akala ko kung sino. Hindi ba yan ang Fang Jia? Yung inutil na manugang ba yan? Ano? Hindi na siya makauwi. Tama na! Tanga! Ipakita ko sa'yo. Ilagay mo lang ang pets at oras ng kapanganakan mo. Isulat mo ito rito. Itong tambak na pera ay sa'yo na yan. Panindigan mo ang sinasabi mo. Siyempre. Sige. Ipinangganak ako noong Jiatsi year, Bingshan month. Sa Shinshou na araw, Wu na oras. Lu Yi, lumuhod ka. Lu Yi, sinabihan kita na lumuhod ka. Sabi ko, hindi ka maayos sa sinasanay mo. Kaya huwag ka nang manloloko sa labas. Wala kang alam. Ito ay Yuling Shu. Hindi ba? Paano mo nalaman yan? Ito ang pinaka-advanced na misteryosong teknik ng Xuanmin. Sabi ko, totoo bang tanga ka o nagpapanggap ka lang? Nadaya ka. Tapos lumalabas ka pa para mapahiya. Tandaan mo yan. Hanapin mo ang manloloko at kunin mo ang pera pabalik. Hinto! Zhang Xiao. Anong ibig sabihin nun? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kapag natalo ako, palalayain kita. Sige. Pero, ginamit mo ang gamit ko at hindi umepekto. Baka magpalit na lang tayo ng tao para subukan. Sino? Siya. Si Jeba. Hindi si Chang Xiao. Hindi pwedeng pagtawanan to. Huwag matakot. Hindi mo bibigyan ng hiya si Zhang Xiao ba? Halika, halika. Umupo ka, umupo ka. Wag kang magalala, Fang Weilu. Hindi ako sa sobra. Fang Weilu, lumuhod ka. Weilu. Weilu, anong ginagawa mo? Fang Weilu, anong ginagawa mo? Fang Weilu! Ayun, tama na. Zhang Xiao, magaling ka sa Yuling Shu. May pag-asa siyang matuto. Fang Weilu, uminto ka. Kayo dalawa. Hindi pa ninyo siya pipigilan? Bakit hindi ninyo siya tanggalin dito? Ikaw, inasarap mo ba ako? Chimen Dunjia? Ikaw ba ay mula sa Chimen? Lu Yi, iligtas mo ang kuya ko minsan. Hindi kita kailanman pagpapatawarin. Hello? Hello. Ako yung kaibigan ni Zhang Xiao sa kwartong 206. Kaibigan ni Zhang Xiao pala.
May ipapagawa ba kayo? Ganito kasi, katatapos lang may nahulog sa loob ng kwarto. Gusto naming silipin. Gusto naming tsekin. Bahala kayo. Bakit sobrang saya ninyo ngayon? Wala naman. Nagturo lang ako ng estudyante. Estudyantsi? Luyi, lumabas ka dyan! Jiang Tianyi? Bakit nandito ka? Bakit hindi ka nagsabi ng maaga? Huwag ka na magpaliwanag. Patayin kita ngayon! Sugod! Labantay! Ngayon malalaman mo na, ano ang ibig sabihin ng paggalang sa guro at daan? Louis! Tumanon ka at layo ka. Huwag na kitang makita ulit. Ayos na. Magingat ka, mamatay ka na. Sisi! 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 Wu Gui Yuan Juefu, manggatao ng Qimen Dunjia. Paano makakaroon ng Guimen Shisanzen? Sino ka ba talaga? Ang mga patay, hindi karapat-dapat malaman ang aking pagkakakilanlan. Binalang kita. Ako ang anak na lalaki ng Zhangja. Kung gigalawin mo ako, ikaw din ang papatayin. Sige nangga, nakamali ako. Kuya, nagkamali ako. Hindi na ako magsasalita. Patawarin mo na ako. Tanging mga patay lang ang nagtatago ng sekreto. Tigilin ang pagpatay. Bakit hinadlangan lang kanina ang Jingsu Daojiang? Liu Xiao. Kapag may puwang pa, patawarin na. Kung ayaw iligtas ni Liu Xiao ang misis, gawin niyo na lang ang kailangan. Maraming salamat, Jingsu Daojiang. Buti na lang hindi tinamaan ang maalagang bahagi. Pero kailangan siyang operahan agad. Liu Xiao, pakiusap. Dalhin mo ang misis sa kwarto. Sig. Salamat sa tulong, Jingsu Daojiang. Liu Xiao. Ngayon na hindi na malala ang misis, ako na muna'y magpapaalam. Bakit tinulungan mo ako, Daojiang? Mga tauhan, manindigan at pumati sa Xiaozu. Paano mo nalaman ang aking pagkakakilanlan? Huwag magulat, Xiaozu. Noong nangyari ang trahedya sa pamilya Liu, nasa ilalim ako ng bundok, nag-ensayo. Nalaman ko ang balita ng huli na. Kaya nag-ikot ako, tanong-tanong tungkol sa'yo. Kaya nalaman ko na nasa Fangjia ka. At naging isang tumira sa bahay na manliligaw ka na. Daojiang, paano ninyo nalaman na darating si Jiang Tianyi? Si Mr. Han. Han Shuo. Ooh. Matagal ng tahimik na pinoprotektahan ka ni Mr. Han. Nang malaman niyang parating si Jiang Tianyi, sinabi niya, natulungan kita. Sinabi pa ni Mr. Han na may ipapasa siya sa inyo. Gising. Hawak ang kapangyarihan. Lacing, sa kanduhan ng magandang babae. Pakisabi na lang, Daojiang, na bumalik siya at sabihan si Han Shuo na bilisan ang pagpapalakad ng kooperasyon ng Hanjia at Fangjia. Opo. Ano naman ang gagawin kay Jiang Tianyi? Hindi titigil ang Changjia ng basta-basta. Ang mastermind sa likod nito, hindi naman siguradong Zhang Jia ang nasa likod. Ang taong ito, si Lu Yi, ang tigas ng kapalaran niya. Kahit ganito, hindi nila siya napatay. Kuya! Anong gagawin natin ngayon? Hindi ba mahahanap tayo ni Liu Yi? Bakit ka nag-aalala? Lumaki na ang gulo nito. Akala mo ba titigil ang Zhangjia? Sisi. Anongga? Sisi, bakit ka na yung... Hush. Gusto kong manatili ka pa saglit. Fang Sisi. Ito ay Wu Gui Yuan Juefu. Ang Wu Gui Yuan Juefu Gui Wu. Paano ito napunta dito? Sino ba talaga ang gustong saktan si Fang Sisi? Zhu Xuan Qishu, gamit ang kapangyarihan ng sining. Pagbabaliktad ng yin at yang. Tumatapak sa siyam na palasyo, mapasunod sa akin na yon. Kahit sino ka pa, ipaparamdam ko sa'yo kung paano kapag ang sariling orasyon ay kumakain sa sarili ang sakit na iyon.
Fang Weihai. Fang Weilu, bakit tayo nandito? Siyempre, para makipag-collab kami. Collab? Ikaw pala. Ang ikatlong binibini. Matagal nang hindi nagkita. Kamatay ka naman. Tara na, umalis na kayo. Huwag pigilan. May lakad ako kay Yilei para sa negosyo. Baka kasabwat siya ng Guiwu? Nakuha na. Ano pa hinihintay nyo? Umalis na kayo. Tayo na. Anong nangyari sa kanya? Umiinom daw ng tsa na mula sa inyo ang Xiaoye, kaya napahamak siya. Kayo ang may gawa nito? Sila ba? Kayo ba yon? Kayo ang gustong pumatay sa Xiao Zhu. Huwag kang maglakad-lakad sa akin. Sinasabi ko sa iyo. Sige, tumawag muna ng 120. Tama. 120. Tapos na to, mamamatay na siya. Huwag kang maniwala sa kalokohan. Kuya, hindi ka ba marunong maggamot? Dali, silipin mo si Yi Xiao. Anong nangyari? Wugui Yuan Juefu. Paano naman napunta to sa katawan niya? Hindi maganda. Malalabluyan na si Yi Xiao. Hindi siya dapat mawala ng malay. Pag nagkamalalay siya, di na siya magigising. Dali, lumayo kayo. Lu Yi! Bakit mo ginawa yan? Hindi ba ikaw ang nagsabi na hindi natin dapat hayaang mawalan siya ng malay? Nais ko lang tumulong. Mabuti ang intensyon ko. Bakit mo pa ako sinisisi? Yi Xiao, kumusta ka? Sobrang sakit ng buong katawan ko. Ano ba ang nangyayari sa akin? Dumarating na ang ambulansya. Dali, pasok na! Ayos na, buti. Lahat ng pinsala sasagutin natin ng pamilyang Fang. At tungkol sa ating cooperation... Oy. Ayun, tapos na ang kooperasyon natin sa Yijia. Kuya, anong gagawin natin na yon? Lu Yi, hintayin mo ako. Pakihintay lang po rito. Darating na si Hanzong. Hindi ba bukas pa ang pagpirma ng kontrata? Bakit na yun pa dumating? Sabihin mo, itong lupain na to bilang lokasyon para sa branch ng Hanjia. Kumusta? Kung hindi ako nagkakamali, matagal na itong tinututukan ng Huangjia at Fangjia, di ba? Kunin na lang natin. Tinipon ko kayo ngayon para may ipapahayag ako. Bukas, ang kooperasyon ng Fangjia at Hanjia ay pag-uusap kay Fang Weilu. Ano? Bakit naman? Ako kasi ang inatas ni Hanzong bilang partner. At ngayon, sasabihin mong makikipagnegosasyon ka pa? Tingnan mo nga ang mga nagawa mo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba na sa labas ngayon, sinusumbong ng mga tao na si Han San Xiao ay bakla. At sinasabi pa, may sinusuportahan siya sa Fangjia. Yung tanga nilang son-in-law, Lu Yi. Ano? Hindi lang yan. May nagsabi dati na binugbog mo raw si Yi Xiao. Han San Xiao ang nag-aalaga sa'yo, kaya hindi ka masasampal ng paghihiganti ni Yi Xiao. Ate Tatlo, hindi ko inakala. Naisip ko, napaloko ka pala ng lalaki. Lu Yi, ano pa bang sasabihin? Dinuka mo na ang dangal ng Fangjia. Nandun din si Lu Xiaomi. Kaya pala pinagpahalagaan ka ni Han Xiao. Aha, sumandal pala sa mayaman. Fang Weihai, tigilan mo yung kalokohan. Ako ba'y nagbibiro? Pati sa Haicheng, kumalat na ito, di ba? Sabi ko na, Tito. Tila ginagamit ninyo ang walang kwentang manugang. Talagang sinasamantala nyo siya. Ikaw? Ikaw. Tama na. Sinabihan ako ng tatay ko na kunin ang folder. Lu Xiaomi, alagaan mo ng mabuti si Han Xiao. Nasa iyo na ang pag-asa ng pamilya niyo. Fang Weihai, magingat ka. May dala siyang kakaiba. Hinto. Dakpin ninyo si Lu Yi. Anong ginagawa niyo? May something na kumakagat sa pinsan namin. Tinulungan ko lang siya. Kuya, tumulong ka.
Tara, tapusin na natin ang usaping ito ngayon. Yuvi Nashi Xiaotsu. Bakit kailangan iuwi sa bahay? Dapat ba siya sa ospital? Sino naman ang makakaalam? Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sayang naman ang aking amuleto. Sampahin si Louie. Ano na ngayon ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Bukas, makikilala ko ang puno ng Zangjia. Kung maayos ang lahat, ang kasal ng ating dalawang pamilya ay tiyak na mapapayagan. Ang galing nun! Hindi malalaman ni Tio, kahit sa panaginip niya, na makakapagkakasal tayo sa pinakamamalakasang pamilya sa lungsod. Lolo, Kumusta na ang mga sugat mo? Nahanap na ba yung tao? hindi pa. Alalahanin ito bilang aral. Tandaan mo, ikaw ang pangunahing apo ng Zangjia. Huwag kang makihalubilo sa mga taong walang kwenta sa labas. Opo. Ang ganda naman ito. Sa pagtawa, nabubuo ang imperyo at kapangyarihan. Kaysa sa mga yon, mas mainam pa ang isang paglalasing. Ito ay ng Fangjia. Maghintay ka muna hanggang matapos mong kumain, Ginoong Louie. Ayaw ko na. Bumalik lang ako para kunin ang gamit ni Fang Sisi. Hindi na ako kasapi ng Fang Jia. Bakit nandito ka, Yilei? Louie, pakiusap, iligtas mo ako. Alam ko, dati ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat sinaktan ka. Pakiusap, iligtas mo ako. Ishaw, ano bang sinasabi mo? Paano naman ako makakaalam kung paano ka ililigtas? Sigurado akong may paraan ka. Hindi ba nasaktan din si Fang Weihai nun? Siguro, ikaw ang nagpagaling sa kanya. Nagkakamali ka, Ishaw. May iba na siyang nag-alis ng lason. Ha? Kailangan namin ang patnubay mo, Ginoong Louie. Ano? Sasabihin ko ba sa inyo? Hindi naman imposible. Malaban Kung. Ginoong Louie, huwag kang mag-alala, pero hindi magiging problema. Magbigay ka ng halaga. Hindi pera ang gusto ko. Ito. Walang problema, Ginoong Louie. Gagawin ko ito. Sige, pwede mo na bang sabihin ngayon? Sino ang eksperto na nag-alis ng lason? Kuya, iligtas mo ako. Tapos na ang usaping ito for today. Madaliin nyo na at isauli ang Xiaoye. Siya yon. Kaya naman. Lahat yan gawa-gawa lang ng mga kapatid na Fang Jia. Isang palabas nilang pinapraktisan. Ang layunin? Pagsamahin ang Fang Jia at ang Yijia. Fang Wailu. Gago! Naglakas loob siyang lokohin ako. Kaya ngayon. Alam mo na siguro ang dapat mong gawin, di ba? Ang pananay ng Yishuan Boxing Club, naipalsipi ka pa siya. Kapag kumalat yan, hindi maganda dalhin ang pangalan nila. Bakit mo sinasabi to sa akin? Bakit mo sinasabi to sa akin? Hindi ka rin ba miyembro ng Fangjia? Miyembro ng Fangjia. Karapat dapat pa sila? Hoy, ako to. Ngayong gabi, hanapin mo ang ilang tao. Ikabind mo si Fang Weihai para sa akin. Kung may mangyari, ako ang sasagot. Sige. May balita ba tungkol kay Weihai? Oy. Fang Wailu, hawak ko ang kapatid mong lalaki. Kung gusto mong mabuhay, lumabas ka at magkita tayo. Ang malaking anak ng pamilya, mabilis dumating Talagang mabuting kuya, no? Ishaw. May usapan naman tayo, di ba? Pag-usapan natin ng maayos. Unahin, pakawalan ninyo ang kapatid ko. Ang palon na to pampaaral sa'yo dahil naglakas loob kang maglagay ng sumpa sa akin. Ito ay pagpaparusa. Hindi ko akalain na magtutulungan kayong dalawa para lukuhin ako. Yilei! Teka muna.
Alam kong galit ka. Pero kung mamamatay man, dapat malinaw ang dahilan. Ano ba talagang ugat nito? Kuya, tulungan mo ako. Tapusin na natin tong bagay ngayon. Madaliin, ibalik ninyo agad ang Young Master. Ngayon ko lang naunawaan. Kayo, magkapatid nagtulungan kayo para maglagay ng sumpa sa akin. Pipilitin ninyo akong makipagkasundo. Sino ba talaga kayo? Yilei! May pagkakamali rito. Si Luyi, ang may Walang gawang- kwenta. Suntukin ninyo siya. Huwag ninyo saktan ang kamay ni Fang Weilu. Kailangang maalis pa ang sumpa mamaya. Louie, lumabas ka dyan. Ipaliwanag mo sa akin kung ano to. Hanshuo, pakama niyo munang sarili. Dahan-dahan lang tayo. Umupo kayo, umupo. Ano ito nangyayari rito? Ang mga masamang gawain ng pamilyang Fang. Kakahuli ko lang mula Longcheng. Nakarinig ako ng chismis na ako at si Luyi ay magkarelasyon. At sinasabing ako pa ang sumusuporta sa kanya. Ako pa ang nagpa-sponsor sa kanya. Ano ba yan? Grabe na ito. Hanzong po, pakitigil muna ang galit ninyo. Dito, hindi pwedeng sisihin si Luyi lang. Kakaalam namin ito. Anong sinasabi mo? Si Luyi rin ay biktima. Tumahimik ka. Hanzong, may ulo at may pananagutan dito. Huwag po sana kayong pansinin ang pagkakansela ng ating kooperasyon. Pero malaki ang magiging epekto nito. Kailanman, kailangan ninyo kaming bigyan ng paliwanag. Luyi, umalis ka na sa Fangjia. Ano? Sige, ayos lang. Alis ako kung gusto ninyo, pero huwag na kayong mag-asang babalik pa ako. Nakakatawa kayo, seryoso. Bakit naman kami maghahabol sa'yo para bumalik? Walang pag-asa yan, napaka-ilusyon ninyo. Lu Shao. Maligayang pagdating sa Beichen Chiao. Anong mangyayari dito? Hanzong, ano po ito? Ikaw, Pinagplanuhan ninyo talaga to. Ikalawang dalaga. Hindi na ako miyembro ng Fangjia. Hanzong, pag-isipan niyo ito mabuti. Si Luyi ay mahirap lang, kaya madali lang pumili sa pagitan niya at ng Fangjia. Tama naman siya. Tama siya. Oh. Luyi, may sasabihin ka pa ba ngayon? Ano? Umalis sa investment, Anija? Hanzong, sapat na ba ang paunang regalo na to? Sobra na. Superte ng Hanja na makatrabaho si Xiaozu na Luyi. Hanzong, Magandang pagtutulungan. mga kasama. Sa susunod na magkita tayo, magkakalaban na tayo hanggang sa muling pagkikita. Kuya, mga tao mula sa Yijia, paano nila nalaman ang tungkol sa mga Fuzhou? Baka may maninira ba mula sa loob na pabor sa Yijia? hindi. Walang utak si Yilei para doon. Sigurado may nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga Fuzhou. Sinabi nila kay Yilei, kaya naniwala siyang tayo ang naglagay ng sumpa para pilitin siyang makipagtulungan sa atin. Paano naman posibleng ganyan? Hindi rin natin kailanman sinabi sa iba ang tungkol sa Fuzhou. Isang video yon. Naalala mo nung sinagip kita nun? Sa conference room? Hindi tama. Siya si Luyi. Luyi. Ano yung pananayan? Tanga. Pero hindi siya tanga. Ang Yuling Shu ni Chang Tianyi noong nakaraan. Siya ang sumira nun. Sigurado rin na siya na yon. Kung ganun kung malalaman ng Fangjia ang kakayahan niya, ang puwesto ng pinulo ng Fangjia. Wala. Pinalayas na si Luyi sa Fangjia. Sabi ng aming espiya. Siya at sina Fang Yanan at iba pa, nagkagalit na sila. Kumusta ang paghahanda para dyan? Huwag kang mag-alala. Talagang mamamatay si Fang Rui. Magpahinga ka muna. Kailangan kong lumabas. Saan ka pupunta sa ganitong oras? Si Siyu ang nag-imbita. Pupunta lang ako. Kuya, teka. Medyo itim ang patita ng lumo, parang may mali. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kuya Luyi, huwag kang mag-alala. Darating na ang lolo ko mamaya. Okay lang. Ang lolo kasi sobrang busy. Karangalan na dumating siya. Anong sinasabi mo? Balang araw, pamilya rin tayo. Tama ang hipag. Itaas ko ang tasa ng tsa para kay hipag.
Sanye. Magandang araw po. Ako si Fang Weilu. Nakita na tayo dati sa Haicheng Chamber of Commerce. Walang kailangan ng formalidad, Jinong Fang. Umupo na kayong lahat. Bago lang ako rito, narinig ko lang ang pangalan ng Sanye. Hindi ko pa siya nakikita. Ngayon, nang makita kita, talagang may ibang dating ka. Ito naman ang pangalawang anak. Sobrang kahangahangang tao. Ang pamilyang Fang, ang posisyon ng punong pamilya, ay nasa kay Fang Jiayu. Sayang naman. Tama ang sinabi ng Sanye. Simula ngayon, magpapakasal ang dalawang pamilya natin. Sana aalagaan ninyo rin kami. Ngayon, ang araw ng engagement ng apo kong babae. Iminumungkahi kong mag-toast tayo. Uminom tayo. Masaya talaga ang kapatid ko. Ang saya niya, kitang-kita, hindi na hawak ng maayos ang baso. Kwarto, magdala pa ng isang baso. Oh, sobrang saya talaga mayon. Talagang sobrang saya. May kasabihan nga, mas masarap pa ang dumplings. Mas masaya pa ang magiging hipag. Wihay pag magpakasal na si kuya. Sama ka na ha? Kain ng dumplings, okay? Walang hiyan ka, Fang Weilu. Hindi ko inakala na ganito ka. Hipag, lasing lang talaga kuya ko. Hindi niya sinasadya, lasing lang siya. Anong lasing? Ikaw, tingnan mo ang katawan ng hipag mo. Yung sa kama, grabe. Sinasabi ko sa'yo, talagang walang tatalo. Sanye! Huminahong ka. Lasing siya. Nagsalita lang, hindi sinasadya. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Mga salita lang. Walang intensyon. Fang Weihai. Hindi ko akala na sasabihin mo pa yan. Tingnan mo. May ayos pa ba siya? Sasabihin ko sa'yo, Fang Weilu. Apo kong babae. Hindi kailanman siya magpapakasal sa Fang Jia. Sanye! Ano to? Ano nangyari? Ano ba yan? Bakit ako nakaupo sa sahig? Nasaan sila? Shushu, nasaan ka? Shushu, may mukha ka pang banggitin si Shushu? Bakit mo pa ako sinaktan? Anong nangyari? Wala akong alam. Hindi ko nga alam kung paano. Bigla akong nakaupo sa sahig. Kanina, kinontrol ako. Ang sinasabi mo ba ay mga tao ng Xuanmen? Baka si Lu Yi? Fang Rui. Nandito ka na pala, bayaw. Kumusta ang pagsasanay mo? Ayos lang naman. Sisiguruhan kong makakasali ako sa Bouhui ngayong taon. Salamat din sa paggabay mo sa akin, bayaw. Fang Rui, hindi na ako ang bayaw mo. Umalis na ako sa Fang Jia. Ikaw pa rin ang bayaw ko. Kung hindi mo napansin na may lason ang ruler nun, patay na sana ako. O bayaw, nagpa-custom ako ng bagong damit. Isusuot ko yan sa'yo mamaya. Sige. Fang Rui. Ito ang yin yang san ng pamilyang Gui Wu. Swerte at okay lang si Fang Rui. Ano bang iniisip mo? Hindi pwedeng baliwalain lang to. Dapat silang magbayad para rito. Pasensya na. Ano ba to? Bulag ka ba? Sige, suntukan kita yan. Kuya, walang kwenta makipag-away sa mga ganito. Jushuan Kishu. Hubugin ang tao bilang kasangkapan. Gamitin ang kapangyarihan nito para sa akin. Ano ang tinititigan mo? Ang sitwasyon sa pananalang ngayong Bouhui. Ang odds ng Fang Jia ay 1 laban sa 150. Normal lang yan. Karaniwan lang ang lakas ng Fang Jia.
Sa pagkakataong ito, nakapasok lang sila dahil sa'yo. Sinong pinapustahan mo? Fang Jia, Ano? Baliw ka ba? Magkano ang pustang ginawa mo? 1 million. Ui Hanzong, Luyi, ginamit mo ang pera para sa proyekto. Pustahan mo pa at inilagay sa Fang Jia malaki ang panganib. Pwede kayong malugi ng todo. Ano? Kinuha mo ang pera ng kumpanya. Han Xiao. Hindi ba ikaw ang nagsabi na kailangan ng malaking pondo para mailista ang kumpanya? Tinutulungan kita eh. At saka, ang kampeon ng Bowu Hui ngayong taon, siyak na si Fang Jia. Luyi, mag-isip ka muna. Okay na, di na kita papatulan. Sasama ako sa asawa ko, tumingin ng bahay. Bye-bye. Isinasara mo pa ang tawag ni Hanzong? Huwag kang mag-alala. Tarabu Mabaka. Hindi ba yan si Miss Fang Sisi at yung inutil na manugang niya? Zhang Tianyi, bakit ka nandito? Ito, ang branch ng Zangjia. Bakit hindi ako pwedeng andito? Miss Fang Sisi, ang tagal na nating hindi nagkita. Na-miss mo ba ako? May OCD ang asawa ko. Hindi niya gusto ng marumi. Ano tong pagpapanggap na to? Isa lang naman siya sa Fangjia. Isang anak na hindi pinapansin ng pamilya. At nakadikit pa na isang inutil na manugang. Narinig ko, tinamaan mo raw si Yi Xiao ilang araw lang ang nakalipas. Kung ako sa'yo, tatapusin ko na agad yung kasal na yan. Alam mo ba bakit sila napalo? Kasi karapat dapat ka lang saktan eh. Kung maglakas loob ka at kumilos laban sa akin, Ayon pa kitang manalo ang paa ko. Tama na. May lakad ka na ba na mag-aaway sa loob ng Jintan Building? Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Manager Wong. Bakit parang sinuman pwede lang pumasok sa Jintan Building? At saka, kung nananakit siya dyan, ayusin mo ba yon? Siyempre, ayusin ko. Tawagin niyo ang mga tao. Itapon niyo siya palabas. Tawagan mo rin si Han Shuo sandali. Alam niya na ang dapat gawin. Ikaw, ano plano mo? Huwag kang mag-alala. Marunong akong makipagsuntukan. Hello? Han Xiao, ako to. May problema si Lu Yi. Tingnan mo yung ginutil mong gasawa. Gaano pa kaya siya tatagal na magmukhang saserdote ng swerte? Magandang araw, Lu Xiao. Sino kayo? Binibining Zhang, inilipat kami ni Han Xiao para protektahan kayo. Han Xiao. Hindi ba siya tangga? Paano niya kilala si Han Shuo? Chang Xiao, tingnan niyo po. Anong gagawin natin na yon? Anong kinatatakutan? Ikaw na! Zhang Xiao tinapos na ang kooperasyon ninyong sa Beichen Jiao. Ha? Bakit naman? Dahil isa akong shareholder nung Beichen Jiao. Ngayon ang Jintan Building. May kalahati na pwede naming irenta. May ilang miyembro ng Zangjia na naapektuhan. Anong nangyari? Parang iba ka na ngayon. Ilang bagay pa ba ang tinatago mo sa akin? Wala naman. Sobra kang nag-aakala. Kotse yon ng Yijia. Hindi dapat namin pinakawalan si Yilei noong una. Mahal, may papasukin tayo ngayon. Umupo ka ng maayos. Lu Yi, baka wag na lang sila ang mga top-level na eksperto ng Yijia lumayas na tayo habang maaga pa. Wala yan. Umuwi ka muna at hintayin mo ako. Babalik ako agad. Louis, nakita na naman tayo. Mukhang gumaling na si Yi Xiao. Ang bilis lumabas at mag-party. Parang ayaw mo nang mabuhay ng matagal? Tigilan mo ang walang kwenta. Noon, niloko mo ako. Kaya nadamay ko at nasaktan sina Fang Xiao at iba pa. Ngayon, babawiin ko to. Atakihin ninyo siya. Hindi pwede na ganito lang. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Huwag kang lalapit! Lumapit ka pa. Liliko ko ang leeg niya. Tama. Umalis na ang mga tao mong tinawag. Kung hindi, huwag ninyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Sige, umalis kayo. Lahat, umalis na. Umalis na! Umatake ka ng pasikreto sa akin? Nagdatang kang makipagsabayan sa akin? Medyo baguhan ka pa. Atakehin ninyo siya. Xiao Zhu, ayos ka lang ba? Tumalima na kayo. Umalis na. Laban! Muli, nakatakas na naman siya. Kumusta na ang Dao Zhang? Ginang, huwag mag-alala. Nalis na ang pilak na karayom. Gising ka na.
Ano nararamdaman mo? Anong nangyari sa akin? Si Lu Yi ay na-expose sa Wuxing San. Naalis na ang pilak na karayom. Magbibigay ako ng ilang gamot. Kumain ka, magpahinga ng ilang araw. Gagaling ka rin. Wuxing San. Muling gawa ng mga guiwu ang dahilan nito. Guiwu? Anong guiwu? Guiwu? Anong guiwu? Wala naman. Medyo gutom na ako. Maghahanda ako ng pagkain para sa'yo. Lu Yi! Ito ang pilak na karayom na kinuha mula sa katawan mo. Nakita ko na dati ang katulad nito kay Zhang Tianyi. Eksaktong parehong pilak na karayom. Pero ayon sa talento niya, hindi yata siya ang may gawa nito. Ang nakaraang salusalo, si Fang Weilu ang nagplano para mapunta ako roon. Siya nga. Tatapusin ba natin siya? Hindi. Tanggalin siya gamit ang paraan natin. Masyadong kapansin-pansin. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Hintayin muna natin ang pagkakataon. Lolo. May ipapahayag ako ngayon. Lu Yi, muling isinasama sa tala ng Fangjia. Mula ngayon siya ang manugang ng Fangjia. Totoo ba yan, Lolo? Siyempre. Ngayong taon sa Bowu-hui, Lu Yi ang nagpasikat sa pangalan ng Fangjia. Isinama siya sa tala ng Fangjia. Hindi ba dapat niya? Salamat, Lolo. Hoy! Lu Yi, hawa ko si Fang Rui. Dali, lumapit ka rito. Ano? Anong nangyari? May nangyari kay Fang Rui. Sabi ko na, ikaw nga. Lu Yi, mula nang pumasok ka ang buong katawan mo, nahawa na ng lason ko. Hindi ka ba magaling? Tagbo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kevin? Gaganti ako. Papapatayin ko ang buong pamilya ni Fang Zayu. Paghihiganti. Sino ang gusto mong higantihan? Ang nanay ko pinatay dahil kay Fang Zayu. Noong araw, kung hindi dahil kay Fang Zayu na ayaw magbigay ng isang bote ng gamot para iligtas ang nanay ko, hindi sana namatay ang nanay ko. Kaya siya ang pumatay. Tama. Lahat ng ito, akin ang ginawa. Yung lason sa loob ng damit pang ensayo, kabilang na yung silver needle para sa Yijia, at pati yung lason sa pamalo. Lahat yon, ako ang naglagay. Bakit mo naman sinaktan si Fang Rui? Si Fang Rui naman ay inosente. Gusto kong ipadama kay Fang Zayu kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng pinakamalapit sa iyo. Ay, Tanga, bago ka mamatay, ipapasaya pa kita ng kaunti. Mamatay ka na, Lu Yi. Tigilan mo. Inakala mong atake ka sa akin? Fang Weilu, sogang nabigo ako sa'yo. Ipinapahayag ko rito, simula ngayong araw, ang pamilyang Fang Weilu ay tanggal sa Fangjia. Pag namatay, hindi kayo papayagang makapasok sa sementeryo ng aming mga ninuno. Chang Shao, iligtas mo ako. Iligtas ka? Bakit tinakailangan kong iligtas ka? Ikaw. Ikaw ba ang nag-utos sa akin na patayin si Lu Yi? Ngayon, gusto mong itapon ang iyon na katulong? May ebidensya ka ba? Pero dahil nandito ka na, hindi kita papayagan umalis nang walang kapalit. Ipapadala kita sa ilalim ng lupa. Inaanyayahan ko ang lahat na dumalo sa aming Zhangjia Jiao na pagkakaroon ng listing na salo-salo. Mula ngayon pa lang, ang aming pamilyang Zhangjia ay pangungunahan ng mga kaibigan sa Haicheng sa pagunlad at sa pagyabong ng magkakasama. Isang pamilya na may kamay na dumudugo. Narapat ba silang maging pinuno ng Haicheng? Bakit nandito ka? Zhang Tianyi. Ito ang lahat ng ugnayan mo kay Yilei at kay Fang Weilu. Lahat ng transaksyon, lahat ng komunikasyon. Inutusan mo silang bitayin ako at ipit ang aming pangalan. Nilalason mo ang relasyon ng mga malaking pamilya. Akala mo ba hindi makikitang butas ang ginawa mo?
Anong gusto mong sabihin? Sino ang nangahas sa Zangjia namin ng ganyang tapang? Lolo! Si Louis, sinampal niya ako! Ayusin ninyo siya agad! Louis. Ikaw ba si Louis? Sumasay nyo. Xiao Zhu. Sumasay nyo. Xiao Zhu. Lolo! Bakit kaluluhod sa isang tangga? Kago. Ito ang Xiao Zhu. May kapal ng loob. Walang galang. Magmadali kayong humingi ng tawad sa Xiao Zhu. Ano? Siya pa lang Xiao Zhu ng Jiuzhou. Noon, kung hindi dahil iniligtas niya ako noon, patay na ako noon. Magmadali kayong humingi ng tawad sa Xiao Zhu. Xiao Zhu. Xiao Zhu! Apo ko, may pagkukulang sa paningin. Patawagan ninyo siya, pakiusap. Dahil ang pinuno ng Zangjia mismo ang nakikiusap, hindi napapatayin, pero hindi siya makakatakas sa parusa. Sa Bouhui na ito, hayaan ninyong kusang umalis ang Zangjia. May tutol ba ang pinuno ng Zangjia? Wala. Xiao Zhu, kayong magpasya. Magingkat kayo. Tayo na. Ginanang Xiao Zhu ko.